This video po ay to encourage you na yung mga pangarap ninyo na makarating dito sa Canada, ipagpatuloy yung profession ninyo na nasimulan nyo na halimbawa sa Pilipinas o sa ibang bansa pa man. Kung kayo ay nagtitake ng mga ganitong kurso, ng ganyang kurso na kung sa inakala ninyo ay walang kapupuntahan pag nakarating na po kayo dito sa Canada, well, that is wrong po. No? Sabi ko nga, this video is intended to encourage sa mga kababayan natin na gustong ipagpatuloy yung pangarap nila na yung kanilang natapos na propesyon sa ibang bansa ay magamit din nila dito sa Canada. Kasi nga, nung mga nakararaan, parang maraming frustration doon sa isang video, doon sa Facebook na nag-encourage yung isang kababayan natin doon not to pursue their dreams in coming here in in Canada dahil hindi raw magagamit o hindi raw nagagamit yung profession o yung pinag-aralan natin dyan sa Pilipinas. Ako po ay strongly disagree doon sa ganong konsepto dahil ang layunin po natin ay to encourage yung mga kababayan natin na hindi lang basta mag-step 1, step 2, kundi they can go as far as they can according to their work experiences, according to their skills po, no? Pagdating dito sa Canada. So, ano ba yung pinupunto natin dito? Nang sinabi kasi niya doon na hindi natin magagamit yung mga profesyon natin, yung mga natapos natin mula Pilipinas papunta dito sa Canada, including office works. Yun pa yung salita niya. Well, ito ay, kumbaga, hindi ko alam kung anong damdamin niya, but sabi ko nga, I strongly disagree dahil marami sa mga kababayan natin ang talagang nagpursige at talagang hindi lang sila doon sa kanilang comfort zone, kumbaga, nag-step up sila. Humakbang sila ng maliliit na hakbang patungo doon sa talagang kanilang pangarap. Kung matatandaan po ninyo, ang Canada ay mayroong tinatawag na education equivalency na dapat i-align natin yung education natin mula sa ibang bansa papunta o kapag nandito na tayo sa Canada. Marami sa atin, sabi nga natin, for instance, lawyer na galing sa Pilipinas, teacher na galing sa Pilipinas, nurses na galing sa Pilipinas. Kung matatanda, kung napanood po ninyo yung interview ko, interview nila sa akin, doon sa Spot Pinoy, na maraming mga guro ang nagnanais makarating dito sa Canada at nagnanais na magamit yung kanilang profession doon. So, ang binanggit ko doon, hindi naging madali yung journey ng ilang mga kababayan natin na nurses, na mga teachers at iba pang mga profesyon dahil talagang tons of documents ang kanilang o ang aming isinumite para na sa ganun magkaroon ng work equivalency dito sa Canada, no? So para maitahi natin yung ating mga pinag-aralan. So hindi talaga naging madali in the sense na maraming papers, yes, maraming papers talaga. Pero madali in the sense na nandun ka na kasi sa profession na yon, ano? Ang binanggit pa doon na mananatili yung estado mo sa Canada na parang nasa mababa kang posisyon, something like that, na parang hindi ka gaanong aangat. Again, I don't believe in that concept. Kasi ang economy po ng Canada, ang opportunities po dito sa Canada is very open kapag meron po tayo talagang skills, education, and of course, yung work experiences, ano? Maraming beses na binanggit ko ito sa mga vlog natin na napakarami nating kababayan that they didn't stick. Hindi sila nag-stick doon sa kanilang posisyon bilang nasa mababa, nasa zero, kundi nag-step 1, 2, 3, and then nag-grow, no? Halimbawa, sa buhay na lang namin mag-asawa, no? Ako talaga nagsimula ako na maghuhugas ng inodoro, maghuhugas ng pinggan, something like that. Pero ito kasi yung, sabi ko nga, na-enjoy ko nung una. And then, sabi ko, parang gusto ko nang bumalik sa profession ko. So, ang ginawa ko, nag-aral ako, nagkaroon ng equivalency, and then nandito na ako sa ganitong estado ko na yung dating pinag-aralan natin, yung dating work experience natin sa Pilipinas ay nagagamit ko na dito sa Canada. Same's true. Sabi ko nga, yung asawa ko, nata sa Pilipinas ay kumuha ng kursong nursing sa Baguio, pero hindi nagpatuloy dahil sa kanyang karamdaman. Nung umuwi siya ng probinsya, pinagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral bilang sa computer naman, no? Sa world ng technology naman.
And then, napunta na kami dito at napagsama niya yung kanyang skill doon sa nursing and at the same time yung sa kanyang sa computer literacy kung tawagin natin. So, dito, hindi niya nagamit yon per se, pero nung nag-aral siya, doon sa kanyang kurso, nag-online na training siya. Pero ang school kanya kasi nasa Calgary, nandito kami sa Regina. So online, lahat puro Zoom, puro online. And then nagamit niya lahat 'yon, no? Hindi yung gagamit natapos ka doon, gagamitin mo na agad dito, hindi. Kaya nga yung paulit-ulit kong binabangin sa inyo, yung tinatawag nating Canadian equivalency. So, nag-aral siya dito and then ayun, nung pumasa siya, nagamit niya. So, nagtatrabaho na ngayon siya, yung aking may bahay, sa clinic. And then, both, dun sa mga medical terms na naging madali sa kanya, and of course, yung computer literacy niya, na pagsama niya yung skills na yun, nagagamit niya, nagiging pera. Yun po ang ibig natin sabihin doon, ano? Na hindi natin po pwedeng sabihin na hindi mo magagamit yung skills, yung karanasan sa Pilipinas. Kasi, maraming opportunity talaga. For instance, sabi nga natin, yung kababayan natin na may isa akong kaibigan na naging kasama ko sa hospital dati, pareho kaming naging environmental services doon sa Pascua General. And then sabi ko, nurse ka pala sa atin bro. Sabi ko, ano bang mga pathway mo para maging nurse ka? Sabi niya, kailangan ko lang ng ganitong mga trainings and ganitong certifications and then mag-aaral na konti and then wala, magiging nurse na ako pag nakakuha na ako ng lisensya ko as a nurse dito sa QAPHEL Health Region. So, Saskatchewan Health kung tawagin natin. So, yun. So, naging nurse niya sa ngayon. Kaya kailan lang pinost niya yung kanyang from CCA, LPN and then naging licensed nurse na nga siya, no? So nakakatuwa. And then marami tayong kababayan, yung isang lawyer dati sa Pilipinas na kumuha ng kursong law sa Pilipinas sa UP and then nai-practice niya dito sa Gawin, Ontario. Ngayon meron na siyang tinatawag nating firm. Meron na siyang consulting firm as immigration lawyer. Isang kababayan din natin dito, babae, na nagtapos din ng LLB, Bachelor of Law sa Pilipinas, and then ginamit niya dito, pinagpatuloy niya dito, kumuha lang ng lisensya, lawyer ngayon, at immigration lawyer din, ng mga kababayan natin dito, at nasa circle ng mga Filipino dito at tumutulong sa mga kababayan natin. Isa pa, yung mga kababayan natin dito na dati ay cook sa Pilipinas, nagkaroon ng experience sa barko, and then nagtayo ng mga businesses dito, mga business owners natin dito ng mga kababayan at nakapagtayo sila ng kanilang mga restaurants, ng mga food chains. For instance, yung tinatawag nating mga Filipino restaurants natin dito, Filipino stores, dati silang mga nagmamanage din talaga ng mga malalaking stores. So, nagagamit nila skills. So, sa mga kababayan natin talaga ay hindi mo po pwedeng limitahan. Yun lang po ang ibig natin sabihin dito. Mayroong kakayanan ang mga Filipino na i-expand yung kanilang mga skills, no? So, sa ating mga kababayan na nagtatanong kung bakit ganun ang sinabi ng kababayan natin ito, huwag po kayong mag-alala. Pagdating niyo po dito, maraming mga services ang binibigyan ng government, yung tinatawag nating mga municipal services and magtanong lang po kayo kung saan kayo makararating. Lalo na sa mga malalaking syudad dito sa Canada, they can help you in your employment, they can help you in your career, they can help you in your recertification, your training, para na sa ganun makapag-expand po yung mga skills niyo and masaturate po ninyo lahat ng mga pwedeng opportunities na para sa inyo, no? Kung kayo ay teacher na halimbawa, dating nasa restaurant, magtanong kayo sa mga open door societies ninyo, no? Yun yung mga services na binibigyan ng government. Kung dati, nurse kayo sa Pilipinas, may mga programa ang mga iba't ibang gobyerno ng bawat probinsya para kayo ay ma-accommodate, lalong-lalo in need po kayo dito sa Canada. Alam niyo po yan kasi balita naman po yan, ano? Halimbawa, administrative officer kayo. Ano ba yung mga crack courses na pwede nyo kunin para na sa ganun maging administrative staff din po kayo dito sa Canada. Something like that. Halimbawa, kayo ay truck driver pero wala kayong training ng truck driving dito sa Pilipinas. Magtanong po kayo sa mga insurance company. Halimbawa, dito sa Saskatchewan, meron po kami sa Saskatchewan insurance, something like that, that you can rely on naman talaga at i-drive po nila kayo para kayo ay maging truck driver, something like that. Halimbawa naman po, kayo ay cook
dati sa ibang bansa, pagdating nyo dito, gusto nyo pang i-enhance. Mayroon po tayong mga courses sa mga polytechnic colleges, sa universities, kung saan makatutulong po sa inyo to improve your skills or to hone your knowledge about your profession, something like that. So, hindi nyo po pwede na sabihin na ang mga Filipino dito sa bansang ito, sa Canada, ay hanggang nun lang. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kasi, alam po natin, sabi ko nga, ang mga Filipino, mga kababayan natin talagang skillful, full of skills. Punong-puno ng kakayahan, ng skills, kayang-kaya makipagsabayan ng mga kababayan natin. Ano? So, kung titingnan natin mabuti, maraming mga Filipino ang hindi nag-stay sa kanilang comfort zone, but they expand. Ano? Kung halimbawa, kayo ay nasa restaurant, so hindi naman mananatili na kayo ay o panghabang buhay na nasa restaurant kayo. O kaya naman, kung talagang yung passion nyo, why not? Diba? Kung nasa hotel kayo, at yun talaga ang profession ninyo, at talagang nag-enjoy kayo doon, why not? So, pataasin yung level niyo, baka maging supervisor kayo, maging manager kayo ng hotel, something like that. So, hindi natin alam. Ito yung pagkakataon na kung saan ay pwede natin expand yung mga sarili natin. Kung may nakikita yung mga opportunities, ay pwede nyo pong, let's say, sabihin na kayang-kaya nyo itong gawin kasi may skill po kayo. Nakapag-aralan nyo po yun, hindi po ba? So, meron naman tayong mga kababayan, syempre, hindi naman po lahat, ano? Meron naman po tayong mga kababayan na kung saan talagang they will stay kung saan na po sila sa kasalukuyan. Kasi hindi natin alam kung anong rason, di ba? Maaaring sabihin natin na na sila doon, nag-i-enjoy na sila doon kahit na matagal na sila doon. So, parang ganun lang po yan. O kaya naman, talagang comfortable na po sila doon sa kalagayan nila sa kasalukuyan, we cannot blame din naman po. And hindi natin po pwedeng sabihin na kung nandun na yung mga kababayan natin sa ganung estado, we're going to say na, kasi hindi nagagamit yung pinag-aralan sa Pilipinas. Baka yung pinag-aralan niya di ba? Baka nandun yung skills niya di ba? So, parang din sa Pilipinas yan. Kung nandyan tayo, kung halimbawa, nandun tayo sa ganung kalagayan, we cannot question na, magsasaka lang yan. Hindi natin sila po pwedeng langin, no? Pwede natin silang sabihan na, para ma-skip, o kaya naman sabihan natin sila na may mga ganitong opportunities, baka gusto nila. No? Hindi natin alam. No? Kaya doon sa mga nagtatanong na mga kababayan din natin privately, at kung papansin nyo sa mga comment sections natin na mga tatanong, pwede ko bang magamit yung pinag-aralan ko dyan? I can say definitely yes. As long as you meet all the standards, you meet all those skills and work experiences, magagamit nyo po ninyo. Yan, As long as, siyempre, kung may available na opportunity, go for it. Try and try lang po tayo dito, Huwag po natin sabihin na, pumunta ako ng Canada, hindi ko na magagamit yung mga, mga pinag-aralan ko doon. O yung mga naging work experience ko doon. You cannot say that, Hindi natin alam ang panahon, baka mamaya, isa na kayo sa manager o kaya isa na kayo sa supervisor, Meron pa, sabi ko, yung isang kababayan natin, wala naman siyang knowledge sa environmental science, services, dun sa, sa dating trabaho natin. Pero naging supervisor po siya ng sa hospital. So, hindi natin alam, na nandun pala talaga yung kanyang skills, nandun pala talaga yung kanyang passion sa ganung trabaho. So, yes, magagamit niyo po ninyo yung pinag-aralan dito as long as magkaroon po kayo ng recertification, training, Canadian equivalency, at kung talagang yun yung passion ninyo, At makukuha po ninyo yung mga gusto ninyo na mga pangarap in terms of trabaho. Pero tatandaan po natin na hopefully ngayong panahon ay ma-approve na yung programa ng Alberta at ng iba pang probinsya. Hopefully ma-expand naman dito sa Saskatchewan yung mga ganong profession na kumbaga relicensing na lang, kumbaga equivalency na lang, wala nang pag-aaral, babalik sa pag-aaral, something like that, para nang sa ganun ay kumbaga competent, yung ating na kababayan na parating. So sa amin mag-asawa, we can say na nagamit namin yung pinag-aralan namin sa Pilipinas at ina-apply namin dito sa Canada at nagiging pera. Sa katotohanan lang po. Yung pagiging teacher ko sa Pilipinas at yung training ko sa restaurant ng mga gabi na nandoon tayo sa Pilipinas na pinagtrabahuhan natin doon, nagamit po natin dito yan sa Canada. Dahil yun ang skill natin. Ganon din po sa aking may bahay. Dati, knowledge lang ng tinatawag nating nursing, computer literacy,
ngayon po ay nagiging pera na. Kasi yun naman po ang talagang isa sa mga hinahanap natin, di ba? Yung comfort zone natin ay maibalik at makapag-expand pa tayo ng skills natin kahit na nasa comfort zone tayo. Sana po ay nakatulong ang vlog nito. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.